Nako po, Iglesia ni Cristo po, nagsalita na po tungkol dito sa anomalyang flood control na napakabagal ng investigasyon. Hindi lang mabagal, no? Natutulog itong si Pinky, no, sa kangkungan, no? Hindi na asikaso kung ano-ano pinagsasabi kay Senator Dante Marcoleta ng mamang ito, no? Itong si Pinky na to, ha, ang hilig mangialam ng mga bagay-bagay, no? Ang hilig makisawsaw. Samantalang itong komite niya na inagaw nila ni School Bukol, ha, ni One Bull University na bulagaan na yan, ha, inagaw nila kay Senator Marcoleta. Tapos, matapos agawin, hindi man lang ipagpatuloy yung komite na inagaw niya kay Senator Marcoleta. Kung nandiyan si Senator Marcoleta, Pinky, sabihin ko sa'yo, ha, nalutas na, okay na ang mga Pilipino kung sino mastermind. Yang Pinky na yan ang dahilan bakit ang mabagal at kung ano-ano mga nangyayari sa kapaligiran natin kung bakit yung mga flood control issue na napopospon dahil sa mamang yan. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa nakukonsensya. Ha? Ang tanda-tanda mo na, kung kailan ka tumanda, naging ganyan ka. Ha? Sige nga, eto, pakinggan po natin ang INC po. Nako, mukha yata may ikatlong rally. Alam nyo naman, pag ang Iglesia ni Cristo sasalita, isa tong panawagan na kung saan dapat pakinggan ng sambayan ng Pilipino. Ha? Bakit? O sabihin naman nila, nangingialam ang INC. Alam mo, ang hirap sa mga to, ha? Kapag sila, ano ba, sabi nila, tanongin mo sila, yung mga loyalista, tanongin mo yung mga piglawan, galit ka ba sa korupsyon nangyari ngayon? Oo. Naniniwala ka ba may korupsyon ngayon? Oo. 1 trillion ang korupsyon, naniniwala ka? Oo. Pag sinabi mo yan, pabor kayong dalawa, tama? Pero pag sinabi mo, iimbestigahan namin, magagalit sa iyo yung mga yan. Sasabihin, naninira ng gobyerno yan, destabilizer ba tawag doon? Oh, naninira yan, ganyan sila. Walang pinagkaiba yan, nakahuli ka na magnanakaw. Ha? Nahuli mo, magnanakaw. Okay, galit lahat, syempre may nagnakaw galit Pero yung tatayo ka na bilang testigo, titistigo ako para sa magnanakaw. Ako nakatunayan, ako nakahuli, magagalit sila lahat sa iyo. Di ba? Ganyan po ang takbo nila ngayon. Bakit kaya? Hindi kaya may tinatago, no? O, pakinggan natin itong INC spokesperson na si Ka Edwil Sabala. Attorney Guanzon po. Hindi ito to. Seryosong usapin. Bala. Edwil, magandang hapon po. Magandang hapon po, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. Palaging sumusubaybay sa programang ito. Opo, welcome po muli sa Saganang Mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manonood. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025. Okay. Patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Totoo yan! Totoo, hindi! Ha? Lahat ng titisti, ikaw, pag may lumabas na ganyan, wag mo sasabihin na yan ay naninira sa administrasyon. Wag mo sasabihin gano'n, Pinky. Ang sabihin mo, halika, imbestigahan natin. At dapat kayo magpasalamat kung may mga lumilitaw na taong malalaki o mga opisyalis o marinesman yan, magpasalamat kayo. Bakit? Nakakapagtagdag ng investigasyon. Nung sasabihin mo, nakakasira yan, destabilizer ba tawag niya? Di ba? Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Sinabi niya. Pinky. Yung committee mo, ano na nangyari?
Napipilitan ka lang ba? Bukod sa nag-resign ka nakaraan dyan, bumalik ka ulit, bumalik ka, wala kang kwenta-kwenta, wala kang accomplishment na pinapakita sa bayan ng Pilipino, pinapasahod ka namin dyan. Ha? O ano kayo, asan ka ngayon? Live to, buong mundo nakakapakinig nito. Ha? Nakabagalan mo dahil sa'yo. Ha? O sige, palagay natin, hindi ka protector, no? Hindi ka tuta, no? O, palagay natin, hindi ka tuta, no? Pero dahil sa'yo, naaantala yung investigasyon, sabi mong hindi. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Iba, ay, peki, anya, ay, hindi, binayaran, anya. Biruin mo, verbal? Ganun na pala ang investigasyon niya yung verbal? Ganun ba talaga, Pinky? Pinababayaan mo, Junior? Pinababayaan mo ang administrasyon mo ganito? Wow! Pinababayaan mo tapos pupurihin ka ng palengkera ng Malacanang na si Auntie Claire. Anong sasabihin sa inyo? Magaling ang Pangulo? Nagtatrabaho? Nagtatrabaho ba yan? Alam ko, ang isang empleyado namin, ha? Empleyado namin kayo, pasahod namin kayo, Umalis kayo dyan, parang di namin kayo empleyado. Ha? Kami ang nagpapasahod sa inyo, Ang alam namin ng isang empleyado ng tatrabaho, ha? Kung yung sakaling nagkakaroon ng problema ang kanyang staff o ang kanyang opisina, nangingialam siya, hindi lang trabaho. Ibig mo palang sabihin, habang tatrabaho ka, nasa opisina ka, ha? Tapos may nag-aaway sa labas, wala kang pakialam kasi katwiran mo, nagtatrabaho ka lang. Nagkakagulo na yung labas. Nagkoy, huwag ka muna magtrabaho dyan. At sabi mo, hindi, mamaya trabaho lang ako. Nasusunod na yung buong opisina mo, trabaho ka pa rin. Ha? Kailangan mo ng pangunguna. Lalo na yung bayan, nanganganib na, ayaw mapag-imbestiga, hindi ka ba nangingialam? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Yeah, si Pinky, sasabi niya. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad. Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Maraming salamat po, kapatid Nelson. Salamat Okay. po ka Edwil Zabala. Okay. Eto sabihin ko sa inyo, napakalinaw. Buti na lang nandiyan dyan ang Iglesia ni Cristo. Salamat po sa inyo mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Dahil pagmamalasakit yan ng tunay. Kayo lang ang reliyon na tunay na nakapagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Bakit ko nasabi? Isipin mo, sila ang nagsasalita. Ilang rally na sila. Nanawagan sila ng rally para sa pagbabago. For transparency, November 16. Pinakinggan ba? O itong January 30 no nakaraang taon, anong panawagan nila? Magkaisa, unahin ang dapat unahin. Hindi nila inuuna ano nangyari. Ayan, nagkandaleche-leche. Di ba? Tsaka nila inuuna. Di tama Iglesia ni Cristo. Etong transparency. Nagrally sila. Hindi nyo pinakinggan. Ngayon may lumitaw na mga ganyan na ang bagal-bagal sa Blue Ribbon. Di tama na naman ang INC. Tama pala ang mga Iglesia ni Cristo. No? Buti na lang may Iglesia ni Cristo. Uusigin nyo, bakit nangingilam ang Iglesia ni Cristo? Natural! Kristiyano kay! Pag ikaw Kristiyano ka, reliyon ka, pag ang alam mo, ang bayan mo na pagdidilim,
Ha? Ikaw ang naniniwalang ilaw ng sanlibutan. Kung ikaw Kristiyano, naniniwala kang ilaw ka sanlibutan. Dahil si Kristo ilaw eh. Ha? Kayo ang ilaw. Ikaw parang ganito. Ikaw ba sa dilim makapaglalakad ka? Kailangan mo ng flashlight, kailangan mo ng ilaw. Ha? Anong tawag sa'yo? Ilaw ka. Yun nga may mga tawag doon sa dagat. Parang di maligaw. Yung mga barko ba yun? Lighthouse. May ilaw. Sila, sa Biblia, ang panampalataya ng dapat ng isang Kristiyano, ang paniniwala niya, ilaw ng sanlibutan. Paano siya magiging ilaw kung tahimik lang siya? Ibig sabihin mo na pagdidilim yung bayan, tahimik lang ang Kristiyano? Ganun ba? Hindi ka ilaw ni Kristo. Yung Iglesia ni Kristo, pinatutunayan nila yung doktrina na nakalagay sa Biblia na ilaw kayo ang ilaw ng sanlibutan. Anong ilaw? Literal na ilaw ba? Maparliteral man o hindi? Iisa ang kahulugan. Sila ang tanglaw sa kadiliman. Pinagdidilim. Yung bang nanakawa ng mga malay-maleta, kaba ng bayan, naghihirap ang bayan, hindi ba pinagdidilim ang bayan? Pinagdidilim. Kaya nga may ilaw eh. Alin ang ilaw? Yung ginagawa ng Iglesia ni Kristo sa kaparaanan. Hindi lang sa pagrarally, kundi nagsasalita sila. Di ba? Ano ibig sabihin ko mga kababayan natin? Huwag natin hintayin pangatlong rally. Ha? Malay mo, may pangatlong rally ang Iglesia ni Cristo. Ha? Ba, magsasama ako sa 10,000. Hindi, biro lang. Pero, hintayin natin. Baka, siyempre, malamang luneta. Pero hindi ko sasabing magkakarally sa akin lang huwag na natin hintayin pa na may mag-rally pang sunod yung tao, hindi lang Iglesia ni Cristo sa panawagan nila. Nakikinaintindihan nyo? Napakalino ng panawagan nila. Unahin. Aso na, ano na, Pinky? Ano na yung blue ribbon mo? Kamusta na? Ano ba gusto mo? WPS na lang? Kay Thomas Cloma? Gusto mo? Gusto mo yun na lang topic mo? O mag-apply ka ng committee mo. Diyan, kay Thomas Cloma. Saksak mo sa baga mo si Thomas Cloma. Na sinasabi mo, nakadiscover, naka-KIG. Matagal ko nang tinapik yan. Hindi ka pa uso. Tinapik ko na yan. Walang nakadiscover ng, hindi si Thomas Loma nakadiscover niyan. Di ba? Marunong ka pa kay Senator Dante Marcoleta. Di ba? Okay mga kaway, sila ang ilaw na sanlibutan. Di ba? Kita nyo, ang galing ng Iglesia ni Cristo. Sila, yung Pilipino nagkakawatak-watak, gusto niya magkaisa tayo. Hindi lang magkaisa. Di ba? Kung maayos, maimbestigahan, mahuli. Okay, maliban na dyan, hindi natin, wala naman pangatlong rally, no? Wala na ikakasang rally. Pero, hintayin natin Iglesia ni Cristo ang kanilang pahayag. Kasi baka daw kasi natatakot hindi naman natatakot, no? Yung iba kasi na nababahala. Sa tuwing magsasalita ang Iglesia ng ganito, may susunod na malaking rally. Di ba? Yung January 13, before yan, nagsalita muna sa rally na kaagad. Di ba? Yung November 16, nagsalita muna sa rally kaagad. Di ba? Baka ito kasi, rally. Di ba? Hindi. Abangan natin sila. Huwag natin pangunahan. Okay, maiba na tayo. Napaliwag na natin yan. Napaliwag na natin yan. Dito naman tayo kay Rowena Gonzon. Tuloy natin ito kay Attorney Rowena Gonzon. Dito sa Usapang Matino. Net 25 din to. Andito po tayo ngayon. We are very honored at sa kabisi niya ay talagang naisingit ito ng aking kaibigan na si Professor Malutikia. Hindi na po siya Parehas magaling yan. Sa iba sa atin. Lagi na po siyang na-interview dito at sa ibang network. Si Prof. Malutikia ay may master's degree sa UP. Hapon, magandang araw sa iyong mga tagapakinig at nanonood. It's a pleasure to be here. Thank you. So, Prof. Malo, let's get down to business right away. Itong declaration ni VP Sara na tatakbo siya as president, anong ibig sabihin nito? Well, yan ay nagpapahayag lamang ng kanyang intensyon para sa 2028. Dinadala rin niya yung usapan ng politika sa issue ng impeachment. So, from an arena where she is viewed as a defendant rather, she is now... Alisin ko na nga itong mamang ito. Naiirita ako dito. Kasi ito na, kasi ayoko, tago ko muna saglit naiirita ako dito na-hybrid ako Kasi kaya dito ako muhugot sa kanya, pag nakikita ko siya, nagagalit ako. Kaya doon ako muhugot. Pag ako nagagalit, mas tumatalino yung salita ko. Kaya minsan nilalagay ko siya dyan. Mamaya ka na. Converting the arena into frontrunner sa 2028. Pag ginanon mo, Attorney Gonzon, yung field, pumapasok ngayon doon yung
kung ako ang congressman, paano ako? Correct. Alam mo, yung mga congressman, they're political animals, Yes. ha? So, syempre, hindi naman sila kakampi doon sa alam nilang matatalo. Syempre, gusto nilang kumampi doon sa posibleng mas mananalo. Oo. Kaya, Tama. ito pong impeachment ngayon, Prof. Malu, ay may narinig ako na mga nag-uusap daw mga congressman na ayaw na nilang pumirma. Kasi baka daw Ayan na, balimbingin na. Baliktara na. Ay, naku po. malismakan sila. Oo, tama sa yan. eleksyon. Kasi presidential ito eh. Tama Sa inyo, Marcoleta, Vice President, baka tumakbok. Ha? Apihin nyo lang, apihin. Ha? ni Bing, no, nakita naman natin na tinitingnan kung kakayanin yung 1/3 na direct sa Senado. Last Wednesday, refer sa committee. Ayun. So, dun pa lang, unang victory yon ng mga sumusuporta kay VP Sara kasi hindi natuloy kaagad sa Oo, Senado. unlike before. Unlike before. Oo. Pero ang balita ko, talaga daw kukuyugin siya for 2 months, talagang i-demolish siya sa House of Representatives bago mailagay sa Senado. Pag nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan natin doon, tahimik sila, ayaw magsalita. Bantayan nyo budget ng Congress. Baka may magkapirmahan dyan, magkabigayan naman ng maleta. Pero, ang body language, parang nahihirapan magkaroon ng quorum. Alam naman Oo. natin yan, pag walang quorum, Oo. mahirap, no? Hide and seek. Oo, tapos kahapon may nagsabi sa akin na hindi na daw medyo pinapansin ang chairman ng Committee on Justice. May sasabihin ako sa inyo, Chorya. May sasabihin ako sa inyo, Chorya. Yang si Saldi ko, totoo maari siya sabi niyan. May mga pinangalanan, yung nilabas ng 18 Maris na yan, galing kay Saldi ko, sabi ni Mike Defensor, tama. Naniniwala ako kay Saldi ko na may mga sasabihin siyang mga tao dyan. Kaso, ang hirap kay Saldi ko, may mga tao rin siyang hindi sinasabi. Halimbawa, ako si Saldi ko, may mga best friend ako siyempre dyan na congressman, di ko idadawit kahit alam ko na bigyan ko ng maleta. Siguro lagpas 10 yan, lagpas 20 yan. Hindi pinangalanan, hindi na sinabi ni Saldi ko. Bakit? Tahimik sila ngayon eh. Tahimik sila eh. Yung mga pinangalanan, may ingay kasi. Nilalaglag si Saldi ko, o di pinangalanan kayo ni Saldi ko, kayo yung mga dating kasabot ni Saldi ko. Yun lang yun ang teorya ko ha. Pero, maliban Jack, may mga bagay pang hindi sinasabi si Saldi ko na makasabot na congressman. Hindi lang yun ang mga nakita mong congressman na nasa 18 Maris. Ang konti nun, hindi ako niniwala. Marami pa yan. Ayaw lang sabihin ni Saldi ko kasi niya, siguro kaibigan niyang personal talaga yung mga yan, naawa siyang sabihin. Yeah? Siyempre, yung mga yun naman, hindi nilalaglag si Saldi. Siguro, magiging kapalit lang yan, hindi pipirma ng impeachment ni Sara. Di ba? Si Luistro. ng mga members. Mm. So, hindi ko alam kung yan ay pangitain of the things to come. Kasi kung titingnan mo yung impeachment charges ng 1 to 3, almost the same eh. Yung 4th lang ang naiiba. At ang balita ko yan ay upon the instigation of Speaker Martin Romualdez. Paano pong pagkakaiba ng fourth complaint? Yung 4th ay tungkol lahat sa bangko. Bangko ni Presidente Digong, bangko ni BP Inday, para mabuksan. para mabuksan. Yes. Oo. So, in other words, it's an indirect hit para may issue sa kampanya. At linalabas na ngayon yung SALN. At that time, ang SALN pwede pang baguhin. Allowed ka ng batas. Ngayon, hindi na dahil inamendahan nila yung batas. So, makikita natin na talagang lahat nakatuon sa 2028. Hindi Talaga? naman accountability. Magaling tong political analyst na to. Politika talaga ang Correct. kanilang direksyon. From the start, these impeachment complaints have always been political. Saan ka makakita ng Vice President ng bansa na siyang tatakbong presidente sa 2028 ay 4 ang kaso ng impeachment? Takot na takot eh, kasi number 1 sa survey. Huwag kayo maniniwala may nagpinklawan, survey si Lenny, number 1. Huwag kayo maniniwala, ipis niya, kalaban ni Lenny, nanalo ipis eh. Saan ka makakita na para lang kunyari na hindi naman siya lang, ay may nag-file din ng kaso impeachment kay Bongbong Marcos. Kaya itong palaisipan nila sa Senado, kung makakuha sila ng 16 votes, kahit na sabihin nilang mag-absent pa si Bato, ay kailangan pa rin ng mga senador na pro-impeachment ng 16 votes, which they do not have. Oo. Hindi ba? At mahirap ang 16
Kasi makikita mo yung math, Mahirap talaga 16 na Akala buuin. yata nila, pag naminusan ng 3 dahil dyan sa flood control projects, yung 2/3 liliit. Hindi, ang Constitution Oo. nakalagay. Oo, ang Tama. Constitution Tama ka, nakalagay na attorney. dapat 2/3 siya ng total 24 Oo. na senador. Oo. So, 24, ang kailangan makakuha ng 2/3 ay 16. So, sa ngayon, binibira niya lagi si Leandro Leviste. Ano kaya pakiramdam ni Senator Loren Ligarda Oo, dyan? kasi nasa majority siya. Oo. Di ba isa sa Ma'am Loren, ano ka ba naman? Ma'am, mag-ano ka na, mag-minority ka na, ma'am. Para sa taong bayan. Para sibakin mo na si Skol Bukol. Palitan mo na si Pinky. Si Senator Marcoleta na, masimulan na ang investigasyon. 15. Oo. Doon sa 9, ang object nila, alisin yung 3 pa, alisin si Batot, si 4, si Go, 5. Pero mali ang basa sa Saligang Batas. Ang Saligang Batas ang sinasabi of all the 24. Yes, whatever happens, they must get 16 votes, which right now, it looks like they cannot. Cannot, So, oo. everything here is now political, Political. because they know that they cannot reach 16, and yet, itutuloy nila para pabuksan yung bank accounts, possibly even freeze her bank accounts. But now their problem is the Vice President has declared. Oo, alam mo, yung maagang paghayag ng intensyon, malaking bagay yan dahil may hahanda mo ngayon ang partido. Alam Tama. naman natin wala siyang partido. Ang pondo. Partida, wala partido yan. Mag-isa lang yan, ha? Uy, iba si Sara, hindi PDP laban at Ayak. Iba PDP laban si Pangulo Duterte. Ito, wala, solo lang yan, pero napakalakas. Sila sama-sama na, ha? Yung mga pinklawan, ha? Sama-sama na. Alam rin nating kulang si Pero, pag binoto IPIS versus si talo pa rin ang IPIS. BP Inday ng pondo, ang organisasyon sa baba. No? Napakahalaga niyan 3 para yung kanyang competitiveness ay pwedeng ma-extend sa 2028. Doon sa, usually kasi 18 months ang preparasyon ng national campaign. Kung 18 months, December 2026 siya maghahayag. Ngayon, napaaga. So, merong 10 months na aayusin mo lahat ang mga problema sa organisasyon. In the meantime, she's subject to attacks. Yes, but alam mo yung subject to attacks, ang parating ang sinasabi ni... Ever since naman She's 2022 pa, 2023, di ba tinapon na ang sink, tinapon na ang bahay, ano pa ba naman ang itatapon? So, ako, again, yung ginagawa dati ni Presidente Digong, sinabi na niya ang buhay niya, lahat ng pangit, lahat ng problema niya sa buhay, pagdating ng eleksyon, wala ka nang ibabato. Ngayon, gano'n ang nangyayari. Pero, on the other hand, dun sa mga kalaban, mapipilitan ngayon si administrasyon na sandali lang, kailangan akong pumili ng kandidato ko. That's true. Una yan. And BBM's problem is he doesn't have a candidate yet. That's one. At pag nagkaroon ng kandidato, pag nag-anoint ka, hindi ba yun kiss of death? Kung ang numero mo ay ganyan. Ang pangalawa, pagdating mo naman dun sa so-called opposition, bakit ko sinasabing so-called opposition? Hindi pa sila naghahayag na anti-Marcos sila. Sina Rizal Yan yung Tibero. pink, yung dilaw, at saka makabayan. Di ba? Napaplastic eh. Iniingatan nila, kung wag sa kanila tao, hindi nila alam, saka plastic kanila, nagagalit lalo tao sa kanila. Lahat sila tahimik pagdating kay BBM. So, sino lamang ang natatanging anti-Marcos block? Hindi ba si VP at lahat ng mga kaalyado niya? Correct. So, dun kung i-contrast mo ngayon yung opposition, doon pa lang talo na eh. Kasi sa usaping 1.5 trillion to 1.9 trillion, anong sinasabi nila? Tahimik sila. No, wala silang BBM resign. Samantalang dito, consistently, saan napunta ang pondo, sinong nagbulsa, dapat may pananagutan. Correct. Ito naman sa kabila, yun, medyo maghahanap ka lang talaga ng tao, wala naman silang nakikitang maitatapat, no? Talagang suicide yun sa kabila. Ang problema lang, attorney, alam mo naman ito, hawak nila COMELEC. Correct. At So, marami silang pera. Maraming Hawak nilang congressman. may at mayor. makinarya. Di ba? Pero sa tingin ko naman, itong paghayag ni BP Inday ng intensyon niya, marami nang tumatawid.
Yeah. Ang problema, hindi porket Tumatawid na, mga baliktaran na! ka, kay aakapin at tatanggapin ka agad. Kasi tinatanong, may allocable ka ba? Oh, meron ka bang proyektong ghost? Meron ka bang proyektong substandard? May ayuda ka bang ghost? Oo. So maraming dadaanan yung tatawid. Kaya maganda na rin na napaagaan deklarasyon kasi talagang susuyurin mo yan. O pababayaan, wala naman siyang congressman, congresswomen, ilan lang ang senador niya, ilan sa local. 4 lang gobernador. Oo. So, kailangan mo talaga ng panahon kasi mahirap rin naman siyang tanggapin na lang lahat. Oo. Kasi babatikusin naman siya ng kanyang base. Ang difference sa Attorney Guanzon is si BP Inday may 30 to 35% ng total registered voters. So yun yung tinatawag na the enduring Duterte base. Right. Yung But in the kalaban- time of Digong, he also had a few governors only. Yes. So sanay sila na outlier, sanay na underdog. Tsaka kami mga Bisaya, sanay kami na underdog eh. Oh, so Fighter ang mga Bisaya. So yun. pakiwari ko, yun ay isang endearing quality ni VP Inday. Pag tiningnan mo lahat ng survey, kahit sinong survey firm, ang Mindanao makes her buoyant, no? Hindi pag bumabalik uli. So ito, halos saan ka naman nakakita ng survey na 70%, 80% ang Mindanao para sa kanya. Yeah. Weak So- lang siya sa Calabarzon. Yan, yung sa Luzon. Luzon. Diba? Hindi. Ang sa Calabarzon, mahina talaga si Sara. Pero magdadala dyan yung mga religious. Yung mga religious na kumpulak, na damay-damay. Pero Laon may, yun. may sputtering ng green sa Luzon. Kailangan lang siguro bisitahin, kailangan talagang i-court mo. No, at saka i-focus siguro yung anti-corruption talaga. Oo. Yun talaga. That is the campaign anti-corruption trigger. campaign talaga. Oo. To reform the government. Oo. For us to survive as a people, as a nation, for our government to even be on the plus side, Yes, financially, Oo. kailangan talaga we stop corruption. And that's the issue, number one issue in 2028. The disadvantage of BBM's candidate is may bahid. Oo. Di ba? So Tatanungin ka ng tatanungin, saan napunta yung pera? Sino ang mastermind? Yes. Kung hindi niyo yung sinasagot ngayon, magiging campaign issue yun sa Lalo na at walang 1998. nakukulong. Precisely. Lalo Hanggang sila ngayon- matatalo sa ginagawa nila. Oo, walang tsansa. Lalo itong flood control, hindi nangingilam mga pinklawan. Tapos, yung administrasyong ito, ang daming paligoy-ligoy, lalo si Pinky. Lalo kayong dinidiin yung sarili nyo mapunta lahat kay Sara yung boto. Si Martin, hindi nakulong. Oo. Si Garjola, hindi nakulong. Oo. Ang kinulong lang nila, si Revilla. Si Revilla, That's oo. not, parang yun lang kasi gusto nila ipakulong. Yun lang ang gusto, di ba? Kaya, Dahil sa Cavite. oo. Pero sa survey ngayon, Prof. Malu, anong recent survey ng Publicus Asia, Dun where sa- you are the chair? Yung approval rating ni BP Inday, nasa high ng 50s. Approval. Wow. Ang kanya, Ang ang trust trust niya rating. nasa 30s, 40s. So, maganda yung numero niya, bumaba for a while, pero very resilient ang numbers niya, umaangat. So, kung, Ang trust rating ni Bongbong, magkano? ay, nasa 30, 28. Di ba 14? Oh, Sa 14. trust, Oh, 14. yeah, 14. Oo. Yeah. So, pag nakikita Negative 3 niya eh. mo, yung trend, ang taas-taas noon, talagang sumasadsad. At hindi siya nakakabalik. Ang difference kay Inday, meron siyang blip, tapos umaangat ng konti, blip, tapos umaangat ng konti. Sino ang nagpapaangat sa kanya? Parating Mindanao. Kaya ang Mindanao, kailangan yung basagin kung gusto ng administrasyon. Pero paano mo basagin ang isang... Hindi, yung Pampanga sa Tarlac, sureball na yan kasi andyan si Marcoleta. Sureball na yan. Oo. Di ba? Ang problema na nandito, Metro Manila. Pero walang problema kasi yung mga religion. Pag dinala si Sara ng SNMI, mga madadami yan lagot na. Duterte sa sarili niyang baluarte. Tsaka, ang mga tao sa Mindanao at kami mga Bisaya ba, mga Cebuano, may identification connection Di ba? Na we would rather trust somebody
who is from our region than someone who is from that region and has a record of corruption. Diba? And cannot even explain. Yes, But yes. BBM cannot even explain this Tapos, diba? massive corruption in his government. And ang ayaw ko pa dyan, yung he looks like it's not a problem. Oh, You know, yeah. hindi naman Yung let's tayo, move forward. Oo, Yeah. let's move on. Sinasabi ng spokesperson niya, paano kami mag-move on? Walang nakukulong. Tapos yung Sandro Marcos, anong sinasabi ngayon ng mga Diretsahan. former security ni Saldico? May 5 maleta silang dinala sa Ilocos Norte. Ang problema Grabe. talaga ni BBM at anyang kandidato is walang tiwala ang mga tao sa kanila. Grabe. And I think, Prof. Malu, trust is really a number one standard ng voter. No, Diba? ang trust kasi yan yung nagde-determine kung paano ka mag-convert eh. Meron kang preference, sino ang nagugustuhan mong iboto, meron kang awareness, kilala mo ba? Karamihan naman yan universal. So awareness over trust is equivalent to your preference. Wow. So, denominator si trust, alam naman natin yan sa math na pag mataas ang denominator, mas madali kang mag-convert. Yun yung currency ng politiko. Pag nawala ang tiwala, mahirap. Ito yung simpleng example kay Presidente. Pag nawala ang tiwala, mahirap mong ibalik. Paano ka nga naman magtitiwala? It's a hair follicle test lang, ayaw niya gumawa. Oo, di ba? O kulang, o kayo mga loyalista, mga bangag vloggers. Ha? Bakit ayaw pa hair follicle nun? Bakit? Sige nga, talungin mo. Kami taxpayer, ha? Kami. Ha? A very simple thing as a hair follicle test, hindi magawa ni BBM, which shows that our suspicions are true, that he is a cocaine addict. Because you cannot just stop taking cocaine for a week and then it will be flushed down. Even in 3 months, it might not be able to be flushed down, unlike a urine test. And so, he has to do more than just, diba, photo op siya sa Naga, bigay siya 500 million dun sa museum, photo op na naman siya sa Negros, bibigay siya na naman ng 1 billion of our money. Of our money, nagbabayad talaga tayo ng tax, lalo na yung VAT na yan, mga hihirap ay nagbabayad ng tax. Kaya, Bongbong Marcos has to do more than just give us band-aid solutions. And obvious ba mga kababayan na he's a lame duck. Have you ever seen a president na after in less than 3 years ay hindi na siya ang political front runner? And sinaksak niya yung vice president niya and the people sympathized with her. So BBM has a serious trust problem and he doesn't seem to care. Yes, and Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Okay, hintayin natin. Talaga napakasaya nito. Tama, ulitin ko, talagang INC ang galing. Tama ang kanilang ginagawa. Huwag natin tularan ibang ano diyan kagaya ni ex-user na pare. Biruin mo. Nangihikayat ka ng sachet. Anong klaseng yan? Anong klaseng sinamahan mong relihiyon niya? Hindi ko din ano relihiyon niya. Siya lang mismo, siya lang pala yung ex-user na ano na yon. Yan ba nagiging ilaw ng sanlibutan niyang pari na yan, yung ex-user na yan? Nangihikayat yata magbenta ng sachet. Di ba? Oh. Maraming salamat sa inyo. Ganito lang po. Mabuhay lahat kayo. Isang mapagpalang araw. Sana matuloy-tuloy. Pinky, dapat lumayas ka na dyan. Palitan na yan ni Senator Dante Marcoleta. Paalam po sa inyong lahat.